Ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, ito na naman. Pakislapin niyo po ako sa pangalang Mekos na isa po sa inyong supporter. Lagi po akong nakikinig Kuya E, tulad po ng karamihan na kahit hindi ako nagko-comment. Congrats po sa inyong programa na unti-unti na pong umaangat ang nakikilala. Talaga ba? Habang tumatagal, mas nagiging interesting po Kuya E and more naturally ang inyong programa the way na magbasa po kayo. Kayo rin po ini-enjoy nyo. So don't mind the bashers Kuya E. Matitira na lang po ay ang mga legit supporters. Kuya E, minsan ko na pong dininay sa sarili ko na hindi ako bakla. Naging talagang super pamin ako Kuya E dahil sa ayoko po na mahusgahan ako ng lipunang mapang-alipusta. Dahil aminin man natin sa kabila ng mga kabi-kabilang pagtanggap sa pagiging bi, gay o sa LGBTQIA+ community, mayroon pa rin na hindi umuunawa. Kaya mas pinili ko rin po na magpakalalaki na lang. Pero sa panlabas lang po yun dahil sa katotohanan, pusong babae ako at true gay dahil sa lalaki lamang po ako nagkakagusto. Mahirap ang magtago ng pagkatao. Hindi mo lubos na ma-express ang saloobin mo na parang gusto mo dahil sa masasabi sa'yo ng iba. Siguro yun lang talaga ang hindi maganda kung napili mo na itago kung sino ka. Pero sa katulad nga ng madalas kong naririnig, kahit nasan ka man hindi mo mapipigilan ang sarili mo. Maging L as in libog or love. Kuya E, ang ibabahagi ko pong kwento ay tungkol po sa isang lalaki na masasabi kong nagpatibok ng aking puso. Ang anak ng aking amain na hapon. Kuya E, 12 years old po ako noon nang maipakilala sa amin ng aming ina. Si Murata-san po na isang Japanese national na sa amin raw titira kasama ang kanyang anak na itago natin sa pangalang Kenji. Masasabi ko Kuya E na sa unang pagkita ko kay Kenji ay may kung ano kong naramdaman. Hindi alintana anak siya. Na anak siya ng bagong boyfriend ng aking ina. Pero Kuya E, in all fairness ay mabait naman po si Murata at siya po ay minahal na rin ng aking mga kapatid. Si Kenji naman po Kuya E, hindi man makausap nung unang dating niya sa amin pero may kababaang loob at palabigay po sa amin. Marunong siyang makaintindi ng English pero syempre barok pa dahil sa 1 taon pa lang siya sa Pinas nung dumating siya sa amin. Sa simula ay kasamahan namin siya ng kapatid ko sa kwarto at doon ko nga unang nasilip at nakilatis ang kanyang katawan na nakakabigla kasi sa edad na 12 ay may hulma na ang kanyang katawan. May abs na siya Kuya E. Siguro nga may mga ganong tao na maganda ang hulma ng katawan. Plus masipag naman talaga si Kenji. Sa Japan pala ay namulat si Kenji sa mga gawaing bahay na siya namang nakapagpahubog ng kanyang katawan. Hindi naging karibal sa pagmamahal ang turing namin kay Kenji kundi isang kaibigan at kapatid. Pero sa akin ay higit pa doon dahil sa batang edad, alam ko may iba akong nararamdaman kay Kenji. Minsan kaming nagkasabay maligo ni Kenji Kuya E nang may bigla na lang na mangyari sa amin. Si Kenji ang unang humawak sa aking paps na sinundan ko na rin at hindi ko inaasahan na si Kenji. Luluhuran ako at hanggang mag-kiss kami. Hindi ko napigilan and the rest is history Kuya E. Kapag kami lang sa bahay, minsan sa aming kubo, sa hindi kalayuan, naging libangan na namin yon ni Kenji. Nagyayakapan kami at kiss na matagal. Yung alam mong halik na may pag-ibig sa aming dalawa. Tumagal na ganun ang relasyon namin hanggang sa paggawaan na siya ng sariling kwarto ng kaniyang ama. Pati kaming magkakapatid pinagawaan na rin ng sariling kwarto dahil lumalaki ng araw kami. Pero hindi nila alam ang kwarto ni Kenji ay parang para sa aming dalawa din.
Busy sa trabaho ang mama ko at si Murata, lalo na noong nagkaroon ng business, kaya walang makakahalata sa amin ni Kenji. Ang dalawang kapatid ko pa ay nasa kolehiyo na at isang nasa elementarya ako naman ay high school. Masaya kami ni Kenji at alam naming dalawa na lihim ang aming relasyon, pero hindi namin yun matatago kapag kami lang dalawa ang magkasama. Sa batang edad, marami na kaming nasubukan na gawin ni Kenji, pero bawat ginagawa namin ay ang pangako ng pag-ibig na kami lang dalawa kahit ano pa man ang mangyari. Tumagal lang tumagal, mas nalong naging close kami ni Kenji na tipong kami talaga yung magkapatid. Walang mag-aakala na ang aking itinuturing na kapatid, kaming dalawa. Lihim ang pag-iibigan. Dumaan man ang mga taon, Kuya E, hanggang sa tuluyan ng magbinata, nagkolehiyo. Wala pong pagbabago sa amin ni Kenji. Tuluyan na ring niyakap ni Kenji ang pagiging Pinoy dahil sa tatas niya sa pagtatagalog. Pero Kuya E, mayroong hindi inaasahan na mangyayari at magpapabago sa aming samahan ni Kenji. Hanggang sa susunod ko pong kwento. Salamat po, Mekus. Okay, Mekus, maraming salamat sa iyo. Ako, nadali na naman tayo talaga ng Mekus na yan na ituloy. Anyways, Mekus, mukhang maganda yung kwento mo at pasensyoso naman yung mga listeners, pero sana wag masyadong matagal. Maliban sa mga nagsasabi na wag na akong tumanggap ng mga bitin, pero kung wala naman talaga akong mga ganito, kung wala mga ganito, wala din akong ma-upload, kaya chillax lang po tayo lahat and wait sa ating mga letter senders at ano nga kaya yung magpapabago sa samahan ni Mekus at Kenji, Yan po ang ating aabangan dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sama-sama tayo sa pakikinig ng bawat kwento. Iba't ibang muka at uri ng tao. Maging sino ka pa ay welcome ka dito. Maging inspirasyon sa kahit na sino. Masaya man o malungkot, nakakatawa. Sa tabi ang bawat bukod, di ka nag-iisa. Kaya tutok lang kayo sa bawat kwento na tatago sa inyong puso. Wala nang iba pa, ito lang yan sa paborito niyong programa na